grabe. Albert Cruz. Sa ating rotating upline. Ayan. Saturday ngayon and today yung implementation ng ating team day or big day. So every Saturday, ganun na po tayo. We start at 5 o'clock. Tapos may demo, meron tayong product presentation. Then afterwards, meron tayong AI forum sa mga first timer nyo. So dapat ugaliin nyo po na every Saturday mapuno po natin yung ating area para mas ma-encourage natin yung mga bago natin. Alright, so, saan ko na dito? Good afternoon. Naka-zoom ba tayo? Naka-zoom tayo. Good afternoon, good morning sa mga hindi nasa Pilipinas. Alright? Yan, I'm very excited na ulitin yung aking presentation dahil due to insistent public demand. Ulitin ko daw yung demo kasi maraming hindi nakapaghanap mo ang beat. Hawak mo ang beat ng demo ko. Ulitin ko daw. Kaya sabi ni Up George, before ako mag-AI forum, pwede ka bang mag-demo and short product knowledge sa mga first-timer natin. Okay? 3 mga bagong attend lang po ngayon. Talagang first time makarating dito, tapos po kamay. So marami din. Okay, pala pa natin yung mga first time natin. Kasi we prophesy positively that this first timer will be one among the millionaires of Ascendra International University. Sino yung mga ngayon lang ako nakita? Yung first time ako nakita, ngayon lang ako nakita. Ako din ngayon lang nakita. Bawian lang tayo. Para masikat-sikat naman. Nakita. Kasi this is my 25th year in network marketing. Tagal ko yan, no? Isa na ako sa mga kuya-kuya. Isa na ako sa mga conversion ng industriya na ginagalawan po natin. And I can attest to you guys that yung negosyong to, yung buhay dito, ay talaga pong napakasaya, napakabanda. Pero, kailangan yung galingan. Kailangan yung galingan araw-araw at kailangan yung talagang mag-aral. But promise guys, the result is awesome. Lahat ng paghihirapan nyo, lahat ng natutunan nyo, lahat ng aaralin nyo, lahat ng i-implement nyo, lahat ng execute nyong effort dito, pagdating ng panahon, bayad po lahat yan. May sukli pa. Hindi magkakamali. Because ako po, bilang isang matandang networker na, nakita mo naman, dati haba ng bags ko naubos na kara network Lahat naman ang pinangako ng industry, sa pag-i-stay ko sa industry ito, lahat ng pinangako at lahat ng pinapangarap ko, nabili ko naman po lahat. Nakabili ako ng property, kotse, di ba? At higit sa lahat, peace of mind and friends. Lahat ng inaasam-asam ko ng pinapangarap ko, simple lang naman ako mangarap. Hindi naman ako nilang mangarap ng bilyon. Pero lahat ng pinapangarap ko sa buhay, nagsisimula ako, lahat po nabili ko naman. Ang matindi, pati pangarap ng kapitbahay namin, natin yun. Kasi yan ang mangarap And I'm very proud to say, at this moment in time, ako po ay debt-free. Wala po akong utang. Yun ang pinagmamalaki ko. Ako po yung tumagal talaga sa industry, nakapunta, at hindi po ako napaud sa utang. Nakalipot ako sa buong mundo, Europe, America, the whole Asia, hanggang North Pole. Napunta po ako sa Iceland because of this business. Kaya kailangan galingan mo. Ako yung living testimony na masarap ang buhay sa ganitong negosyo kung gagalingan mo lang. No? Kung gagalingan mo lang. At ngayon, nasa tamang kumpanya na kayo. May direction, may clarity, may plano, solution company, may tamang training, pogi speaker, saan ka ba? Yun! Dapat galingan natin, ha? Bawat move natin, galingan natin. Magsulat kayong mabuti, o kaya mag-record kayo via voice record. At request ko rin sa mga may cellphone. Kasi baka, alam ko na ang ginagawa ng iba, pinipicture ako, pag nagputok ako. Pag pinicture niyo po ako, please lang na, paalam po kayo sa akin. Kasi pinipicture niyo ako candid. Tapos po, post sa social media, galing ng speaker, ang mukha ko naman. Diba, lahat ng emotion ako, diba? Minsan blur-blur pa di ba? Kaya pangit ng dating. Yan, pipicturean mo ko. Pag pinost ka naman, valid naman na magaling yung speaker. Para pag pinost mo, valid talaga. Hindi, mukhang umuwi naman ang speaker ko. Andy. O, di ba? Kaya mag-i-enjoy kayo dahil gagawin ko enjoyable yung ating 1 hour lang ako Gagawin ko enjoyable yung ating training mo ngayon, ha?
At higit sa lahat, after this, ay nga pala, hindi ko i-discuss yung ibang products. Mag-focus lang ako on barley. Kasi ito yung kailangan bigyan ko ng emphasis ngayon kasi dahil ito yung iba, numero barley, nakikita sa labas. Hindi ko barley yun, baka ako barley, violet po yun, ha? Baka hindi ko barley yun. So, lahat ng selling points, sabihin ko, may bonus pa ako, ha? Magde-demo tayo mamaya. Tapos meron pa akong mga tips on how to sell our Ascentra barley. Gusto niyo yan? Yeah! Kompleto. Abet, pakisingin yung ticket. Hindi ko na tayo na may bayad. Oh, pag ganun, libre ko ito. Pakasalamat ko to sa ating buting mga may-ari. Siyempre, di ba? Kaya kailangan mag-enjoy po tayo dito. So, let's start! Okay? Ayan. Lagi natin nakikinig that health is wealth. Tama ba? Pero yung paghihiwalayin ito kasi may mga corny, di ba? Na health is wealth. Nakapokus lang sa health. Di ba, di walang pera. Basta wala ng sakit. Tama, di ba? O, sukdo lang magdildil kami ng asin. Wala nang kaming sakit, masaya kami. Magkakasakit kayo kakadildil ng asin. Sakit sa bato. Tama ba? Kailangan may wealth din. Ay, iba naman, di ba? Di ba rin ang sama-sama kahit walang pera, masaya naman. Ako, tigilan niyo ako, laos din mga nakakornihan. Walang masaya, walang pera. Sino masaya, walang pera dito? Huwag tayo mag-usap. Ako ko kaya na walang pera, parang di ka tao. Dahil di ka magiging healthy, pag di ka wealthy, wala kang magkain matino eh. At hindi ka magiging healthy, magiging wealthy kung di ka healthy. Pero mamayamang harapin sa balik. Eh di wala din. Kaya kailangan pantay, sabay. Alright? Now, sabi ni Pastor Son, alam niyo ba that human body has the innate capacity to heal itself? Yung ating daw katawan, kaya na pagalingin ang ating sariling katawan because we have our own self-doctor. Kung tawagin yan, pharmaceutical factory, meron tayo nun sa part of our brain na kaya niyang pagalingin yung ating sarili. Kaya hindi ka magkamot. Di ba pag may prangkasong nilagdag ka, matulog ka lang, pagising mo malakas ka na? Kasi nagkakaroon ng repair. And that's because meron kang self-doctor or immune system. Same with wound, yung sugat. Di ba nagigilong kahit hindi mo gamutin? Hindi mo kailangan maging rocket scientist para maintindihan. Talagang meron tayong ganong klase capacity. Pero bakit ang tao nagkakasakit kung talagang meron nun? Tama? Kasi ikaw din may gawa nun. Siyempre, yung environment natin, the world is continuously deteriorating. Wala tayong choice kundi talagang magkaroon tayo ng problema lalo sa kalusugan. Mundo na na-expire, tawang pa nga natin. Di ba? O, number one, toxin build-up. Ang malaking participation niyan for nutrition. Magkain, di ba? Kasi yung pinakamalaking intake natin, you have to energize and fuel our body para tulungan siyang gumaling. Ang problema, yung kakakain naman natin, hindi na gaya nung araw. Marami ng artificial flavorings and additives, di ba? Kaya alam naman ang buhay natin, what you eat is what you are. Alam niyo ba yun? Kumain ka na kumain ng gulay, tsaka ng prutas, ang ganda ng skin mo, ang ganda ng hair mo, di ba? O pag kumakain ka ng heavy chemical, sakitin ka. Kapag kain ng baboy, mukha kang mataba, di ba? Baboy ka agad, grabe naman po. Pero bakit is what you are, di ba? Kapag kain ng baboy, mukha kang mataba. Ako nyo, ayan, chemical. Poor digestion, malaking part doon ng pagkakasakit kasi toxic yan eh, kailangan, di ba? May labas mo kagad yan. Alam mo, pag tumatanda ka na, nag-50 and above ka na, hindi ka kailangan kakain ng maraming karne. Sabi na, it's like storing bed rats on your stomach. Kaya kailangan more on fiber ka na. So, unti-unti, natakot tayo ng sakit. Nag-apektuhan ating DNA, ating blood vessels, and so on. Stress. Di ba? Ano na yung mga hindi nakatulog? O hindi, bisan na yung pagtulog, hindi na jowa problema, pera na eh. Lalo na rin ang mahal na gasolina. Talagang hindi ka makatulog talaga. Importante tulog, alam niyo ba yun? Pag kasi tulog ka, nagkakaroon ng repair and rejuvenation. Yung mga sakit mo, nahihil siya. Yung mga cells mong patay, meron siyang kapalit. Kaya pag-isip mo, habang nakuko mo, diba? Sa ibalbas ka na. Oo, totoo yun. Eh kami, araw-araw pinag-aahit eh. Araw-araw naman tumutubo. Kasi nagkakaroon ng rejuvenation pag tulog ka. Matulog ka na matulog, ang ganda ng buhok mo. Matulog ka na matulog, ang ganda ng skin mo. Tama? Ganda ka, matulog ka na matulog, gaganda ka. Wala kang ng downline. Tulog na tulog eh. So pili kayo, walang downline o tulog. Sino ka ng downline? O kumamit ka muna. Kailangan palang matulog. Wala kang alam downline.
natutulog. Ano ba? Infection, di mo kayang kontrolin yan. Di ba? Sa labas ng gagaling kasi yan, i-invade tayo yan. Chronic inflammation, o lahat ng mga testes, di ba? Tonsillitis, di ba? Appendicitis, ano ba? Dermatitis. Kanina, natutunan ko kanina. May melasma ako, may melasma ako. Dati malalayan ngayon, nag-feed na. Pati pala melasma, inflammation din ang cause. Tsaka DNA. Aging, of course, tsaka UV rays. Kaya marami palang cause. Pero part pa rin inflammation. No? Kaya hindi pwedeng mangyari. Free radicals, pag-atake, di ba? Ng mga foreign objects sa katawan natin na hindi nakabubuti. Yung mga hindi naman part dapat ng sistema natin, mapasok siya. Free radicals ang tawag dyan. Siya pumapatay sa mga cells natin, kaya maaga tayo tumatanda. Yung meron tayong mga antioxidant kung tawagin na lalaban sa mga free radicals and oxidants. Mamaya pag-uusapan po natin yun pagka sa barley part na po tayo. In the modern day, okay, most death caused by diseases na. Unlike before, di ba, death is caused by old age. Tama, di ba? Yung mga nuno natin, umabot ng 800, 700, mga Bible story, maraming ganyan. Kasi noong panahon na yun, di pa nagluluto masyado ang tao, wala pang kaldereta, di ba? Wala pa siguro minudo, no? Wala pang steak nung araw, kinakain ng hilaw yung mga halaman, tsaka yung mga gulay, kaya mahabang buhay nila. Wala rin paracetamol, di ba? Walang party, wala rin bake, wala rin yosi, no? Kaya mahabang buhay nila. But in the modern day, wala na. Swerte ka na maka-80 ka. Swerte ka na nun. May mga kaibigan ako at age of 30, 35, na-stroke na. Marami na akong batchmate na pumanaw na kakagulat unlike before. You see? Now, tignan mo to. Ito yung mga salarin, mga culprits. Pili na lang kayo dyan kung saan kayo involved. Pero for sure, marami dyan, nandun kayo. Exposed ka ba sa pollution? Well, lahat tayo. Mayaman man o mahirap, exposed sa pollution. Alright? Puyat, pagod, inom, yosi, stress. Pero pang bago ngayon, yung mga kabataan, ewan ko ba, ba't nauso yung depression? Pag mayaman ka, marami kang pera, nalulungkot ka, ang finding sa'yo, depression. Pero pag mahirap ka, wala kang pera, nalulungkot ka, ang finding sa'yo, na matanda ka lang. Bakit ganun? Ang hirap na walang pera, no? Pagkatsaga mo lang ilang mula yun. No, kailangan may pera tayo para social. Di ba may pera tayo ba mga words mo? Iba ayaw ko maging mahirap eh. Di ba? Di naman pag isipin mo to, pag mahirap ka, masakit ang tiyan mo. Pag mayaman ka, masakit ang tiyan mo. Ano tawag dyan? Stomach ache. Diba? Stomach flu. Pero pag wala kang pera, tawag dyan. Pag sakit ng tiyan, kabag, gutom lang yan. Ulcer. Nausog. Nausog. Dami, diba? O, kapag meron kang putok, mayaman ka, paulodo. Pero pag mahirap ka, baktol. Mahirap, diba? Pag mayaman ka, meron kang mga sakit sa balat, dermatitis. No? Galit rashes. Pag mahirap ka, galis. Pag hamaslo ka, galis aso. Ritahan ka rin maaaring eh. Di ba? O, physical activity. Yung mga tamad ka, dahil nakaupo, na nananabanan dahil walang exercise, galaw-galaw, parang hindi kumanaw. Pag nakita mo asawa ko, tamad-tamad, galaw-galaw, parang hindi kumanaw. Pag tuog na doon ng TV, kung umuya ka ng chichar yan, kapag-kapala, tansya mo. Huwag mo ko sinipa. Mahal kita. Ayokong marker ko ng diabetes. Ganun, palusot. Nako. Well, ako, wala akong problema dyan. Dalagang mobile akong tao. Well, I'm 55 years old. Nakakang na, ha? 55, maliksing-maliksi pa. Di ba? Eh, syempre, Marley user tayo for the last 15 years. Kaya, ganyan tayo, di ba? So, wala tayong plan at age of 55. Kasi yung mga batchmate ko na 55, kalaki lang dyan eh. Kaya parang iinuman kami, namang problema. Pag iihi na, hindi makita yung kanila eh. Kumawala na yung kanila eh. Laki na dyan, hindi makita eh. Di ba? Unhealthy diet, oh, mga masisipa dyan, no? Donut, burgers, soft drinks. Ako hindi ako nag-soft drinks. Once in a blue moon ako nag-soft drinks. Pag meron, trip lang. Once a year, once a month. Pero yung ginagawa mong tubig ng soft drinks, hindi. Anak ko man, di kilala soft drinks eh. Kahit pakita ako ng soft drinks, hindi iinom. Pero di na kilala eh. Hindi ko i-introduce yung soft drinks sa kanya. Bawal na bawal sa patayan.
Ito yung mga salarin kung ba tayo nagkakaroon ng problema sa katawan. Babalik ko yung sinabi kanina ni Dr. Max Gerson that the human body has the innate capacity to heal itself. At sabi ng father of medicine, let your food be your medicine and let your medicine be your food. So therefore, if you fuel your body with a good food, enough na yun para hindi ka magkasakit. Enough ng defense para hindi ka magkasakit. Hindi mo na kailangan ng mga paracetamol tsaka ng mga, di ba? Ano ba yung mga para sa high blood, tsaka para sa diabetes, tsaka para sa mga arthritis. Di na. Tama? Kasi marami pa rin akong kilala ngayon na matatanda na wala akong maintenance, promise. In Batangas, marami akong nakilala. In Ilocos, marami din nakilala. Sila yung mga tao na maingat talaga sa katawan. At naniwala sa ganitong klaseng prinsipyo, tama naman, father of medicine yan. Di ba? Si Hippocrates. Now, pag meron ka health problem, pili ka ng solusyon. Alright? Synthetic drugs or natural and organic. Bahala ka. O, doon tayo. Siyempre, kapag nagkasakit ka, kailangan mo na to. Baka naman naghihingalo ka na nagbabarley ka pa rin. Pag emergency na, kailangan mo na yun, ha? Hindi yung nakaratay na, barley ka lang, kukunin mo, ha? Hindi. Kailangan na to. Tama? Ang problema lang dito kasi segmental approach. Meaning to say, pag may sakit ka, kung sakit sa ulo, iinom ka ng yung kulay verde na capsule. Hindi, Advil. Diba? Pag inom mo yun, para sa ulo lang yun headache lang yun di ba? Pero syempre, pag sayang dyan sa katawan mo, dadaan yan sa bituka, dadaan yan sa atay, dadaan yan sa kidney, dahil chemical yan, syempre, apektado lahat yun. Ang tawag doon, magkakaroon ng side effect. Tama? Pero kung natural, kahit saan pumunta yan, walang problema. Halimbawa, nag-barley, masakit ang ulo. Kahit pumunta sa sikmura, walang problema. Kasi holistic approach yan eh. Kino-correct na lahat. Yun ang pagkakaiba. Pero ito, pag ito ina-apply mo, dapat yung wala ka pang sakit, at ito dapat long-term, ginagawang lifestyle. Kaya nga kailangan ma-ilagay sa barley natin. Kasi gagawin yung lifestyle. Tsaka para maraming points. Negosyo ka agad din. Tama naman, di ba? You see? So tayo bilang ascenders, kailangan tayo mismo pa ng ating produkto. At lahat tayo dapat barley. Tignan mo yung katay mo sa kanan. Tsaka yung sa kaliwa, mukha ba nagbabarley? Pag kailan mo katagihin ka, hindi nagbabarley yan. O, di ba? Hawakan mo yung skin na. Pagpagaspang, hindi pa nag-stress ng soap yan. Ay, mag-soap yan. Di ba? Dapat nakikita. Sa mukha, sa itsura, sa galaw, yung babarley, kita-kita dapat. Hindi yung isa lang pupunta, hikap pa ng hikap. Ang sakit ng likod, lagi ng angawin. Di ba? O, babalik yung topic, ha? Long term. Ha? Ito, short term. Hindi lang pwedeng gawing araw-araw to eh. Pero again, pag nagkasakit ka, kailangan mo to. Pero kung gusto mo talaga ng malusog at mahabang buhay, yung mong lifestyle, itong natural. Doon siya na nagkakatay. Kaya minsan, Sir Val, ang taas ng blood sugar ko. Nag-barley naman ako, pero hindi pa bumababa yung blood sugar ko. Pero gumanding tulog ko. Di ba may ganyan? Pero lumakas ako. Pero hindi na ako constipated. Kasi na holistic siya. Hindi lang isang problema kaya niyang bigyan ng remedy. Yung lahat ng problema. Ganun kaganda ang natural supplement. Now, I want to introduce to you guys the barley grass. Grass ha, hindi mo yung barley na grains. Magkaiba po yun, ha? Magkaiba purpose. Grass. Kaya literally, tayo po ay magbebenta ng damo. Ganun yan, di ba? Pag bubulong sa kaibigan mo, meron akong racket na yun. Ano racket mo? Benta tayo, damo. Diba? Totoo naman ah. Damo naman talaga produkto natin. Barley grass ha? Young barley grass. What is barley grass? Pamilya po ito ng corn, ng wheat or trigo. Pamilya po ng palay, pamilya po ng kawayan. Lahat sila grass. Ang scientific name niyan, Cordeum vulgare. Kaya Bulgarian eh. Basically, ang tao ang alam yung bunga. Kasi ginagawang tinapay, ginagawang flour, ginagawang harina. Pero ang ginagamit ng Ascendra is yung grass. Bakit yung barley grass nga pala? May marker ba ako dito? Kasi maraming nagkakamali pag ina-explain yung young barley grass. Akala nila kung ito yung lupa, kakatanim lang ng barley,
inani na para young. Hindi ko ganun yun. Young barley grass kasi, etong barley, may certain period para anihin to. Hindi yan naanihin kagad. May certain period of time para meron siyang concentration of nutrients. Nakuha. Pag mura yan, hindi wala pang nutrients yan. Pag matanda naman yan, expire na yan. Ngayon ganito yung young barley. Pag etong barley tumubo na, mga 2 feet tutubo yan eh. Yan, taas na, di ba? Yung first 20 centimeter, yun lang po ikakat. Kaya nga young eh. Yung bata, yung matanda nandito eh. Di ba? Andun yung highest concentrations of nutrients. Okay? Kaya young barley grass. Pag dito yung inani, iba na lasa, hindi na masustansya, kailangan ito. Kaya certain period of time, may harvest season talaga, ikakat na yung barley, ito lang ang kukunin. Tapos pabilis lang yan, dadali sa facilities para i-process na. Tatanggalin yung moisture para hindi siya kamagin, lalagay na sa pakete. Yan ang process ng barley. Okay? Tandaan nyo ha? Kaya young. Pati mga barley na hindi masarap. Lalo na yung mga barley na mura. Alam mo na yun, paparami, pati yung old, kinukuha nila, sinasama nila para magmura. Bakit ng lasa, hindi ganun kaganda yung absorption sa katawan, tsaka yung benefits. Kasi yung matitirang matanda na, bubunga na yan, ibang purpose na po yun. O kaya kakain ng baka. Ganun ang purpose niyan, ha? Yun yung pagkakaiba ng young barley grass sa old barley grass, ha? Tandaan niyo po yun. Okay, clear? Yes. It is one of the oldest living thing growing on earth before the modern civilization. So wala pa tayo. Look at this guys. May mga ibang MLM company na siyempre, nayabangan kayo, produkto namin ganito, ganyan, di ba? Pero yung produkto natin, no? Before the modern civilization. Yabangan mo din. Eh, produkto ko, wala ka pa, produkto na. Ganun kayo magyabang. Di ba? Kasi ang tagal na before the modern civilization. And sa history guys, may mga ancient facts tayo. Ginagamit ng mga gladiators, the ancient Egyptians, sa Babylonian civilization, hanggang the Bible and the book of Quran, andun yung barley, andun yung product nyo. Ganun katindi yung kanyang, alam mo yung background niya. Isa-isay ko sa inyo Sa Genesis chapter 1, verse 11, sabi dito, God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit that yields fruit according to its kind. Who seed in itself on earth, at nangyari, and it was so. Genesis yan. Pinag-uusapan dyan yung grass, yung damo, yung mga alagi niya. Pagdating naman, dun sa Old Testament, sa Deuteronomy, sa chapter 8, verse 7, for the Lord God is bringing you to a good land full of wheat and barley, milk and honey, which you lack nothing. Wala na daw kailangan papanarating ka doon. Di ba yung promise land nung kasama sila Moises? Di ba? Tapos sa New Testamento, sa John chapter 6, verse 1 to 14. Nalala nyo to? Pinakain ni Jesus Christ, yung 5,000 tao. Tama? With 2 fish and 5 barley loaves. You see? Bible yan. Nag-endorse ng ating produkto ang Panginoon. Amen? Amen! Brothers and sisters, taas ang mga wallet. Di ba? Oo. Sir Mal, paano yan? Hindi na ba Kristiyano kausap ko? Chill ka lang, naghanda din ako. In the book of Quran, barley, or the Bulgari, is mentioned in the Quran 9 times. Ganun ka-credible yung product natin. Sabi ni Prophet Shallallahu Alaihi Wasallam, recommended barley to cure grief of hurt and ailment of the kidney. Ito pa isa. According to Firdaus Al-Hikmah, the suspension prepared from barley is beneficial for at least 100 diseases of the body. 100 is dami nun. By Allah who hold my right is remove the dirt of your abdomen as one you remove the dirt of your face. Para ka lang daw naghilamos habang naglilinis ka ng iyong alamnan or ng cleansing ba? Okay? Paano kung hindi naman Kristiyano, hindi Muslim? Walang relihiyon. Ano siya? Sintoism. Sinto-sinto. Chill ka na. Naghanda din ako para sa'yo. History tayo. Bibigyan mo ng history. Alam mo pre, 8,000 BC, ginagamit ng barley ng mga ancient Egyptian, mga Chinese, mga gladiators during the war, mga barley eaters sila for source of strength and stamina.
Because nung araw, ang mga war, ganito suot ng mga soldier, parang sa 300, ang bigat niyan yung mga armor nila. Lalakad sila from their land to the battlefield. Mula rito hanggang Bicol. Andun yung battlefield eh. Wala namang missile eh. Sa lugungan yun, patayan talaga. They're barley eaters. Ang purpose is strength and stamina. Imagine ganito, suot mo dahil ng espada mo. Sumama ka sa gera, di ka nag-barley. Lugaw ang kinain mo. Kinakalagkat mo yung espada ko sa baby. Ang layo naman. Nangihina ka na, di ba? Dahil di ng barley. Buti barley ginamit nila. Mga facts yan, hindi yan invento. Kaya naman i-google yan. Hindi, ChatGPT na pala. No. Even the Egyptians, near Nile River, doon sila tatanim ng barley because sa malapit sa Nile River, doon lang may moisture. Because in Egypt, syempre, dry land yan di ba? Hindi nabubuhay yung mga grass sa mga mabuhangin. So, hindi nagkukultivate. Ang purpose naman nila is yung bunga kasi ginagawa nilang primary pagkain nila, yung kobos, di ba? Yung pagkain ng mga Arabo, di ba? Kobos na ba tawag doon? Kobos, basta. Pita tawag namin ito pag shawarma eh. Di ba? Ayan. In the modern day, ito na, tapos na yung history. In the modern day, natututo ba kayo? Yes! Sasabi ko dito, parang si Kim Atienza dito. Para mapanglawin. In the modern day, si Dr. Yoshihide Hagiwara from Japan, isa po siyang pharmaceutical, isa po siyang pharmacology, negosyante, scientist, pharmacology, gumagawa ng gamot. Nag-study siya for the period of 13 years in different plants and vegetable. And according to him, sa barley lang daw siya bumili. Sabi niya, he found out that barley grass was the most excellent source of nutrients the body needs for growth, repair, and well-being. Meron tong YouTube, yung Hagiwara Report, search niyo po. Yan. Kahit sinong company na may barley product, binabanggit po ito kasi legit po ito itong study ni Dr. Yoshihide Hagiwara. And he has this conclusion. Sabi niya, I therefore conclude that barley is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Kaya ang tip ko sa inyo, kabisaduhin niyo po yan, napakagandang linya niyan. Pag sumali ka sa beauty pageant, di ba, kabisado mo yan, panalo ka eh. Pag tinanong ka, anong pinakamabuting pagkain sa buong mundo? Kaganong ka, barley is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. I thank you, di ba? Kabisado mo, di ba? Gandang linya. From birth to old age, mula bata hanggang pagtanda, market natin. Nagbe-benefits ng barley. And according to science, a total complete food containing broad spectrum of essential vitamins, minerals, amino acid, phytochemicals, phytonutrients, and so on and so forth. Wala ka nang kailangan pa. Kompleto na po siya. Talagang hari na po siya ng mga herbs. Ito pinakamatindi. 68 micronutrients ang nasa barley. Dinaig pa yung A to Z na multivitamins eh. Di ba? Ang dami 68. From minerals, vitamins, enzymes, and so on, hanggang amino acid. Minerals pa lang, dami na. May calcium, may chloride, chromium, maganda sa diabetes to. Zinc. Kung kinulang ka sa size ng dibdib, mag-barley ka, pwede pa yan. Pero kung 54 ka na, wala na yan. Diba? O pag magbata, kinulang ka sa kabak, tsaka size, mag-barley ka, may pag-asa pa yan. May zinc to. Kung teenager ka pa lang, pero kung mag-50 ka na, wala na yan. Diba? O, meron pang boron. Alam niyo yung boron? Ang first name niya, Ernie. Ernie boron. Vitamins. O, beta-carotene, ha? Yan yung chief architecture ng vitamin A para sa mata. Meron siyang choline. O, ganda, biotin. Para sa yung biotin? Sa mga bakla. Kasi bago. Biotin eh. Vitamin B2, B6, B12, may vitamin K, vitamin P pa. Eh alam nyo lang na vitamin, yung mga basic vitamins lang ang alam nyo. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D and E. Yun lang alam nyo, wala na. Diba? Yung basic lang. Eh yung baka hindi pa alam para saan yung basic vitamins na yun. Pwede nyo kantahin para hindi nyo makalimutan. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, D and E. O, diba? Vitamin A ay sa mate. Vitamin B ay sa bloody, vitamin C ay sa ubo, vitamin D sa bulalo,
Vitamin E for the daddy para makaabanti. Ano ang vitamins? Ako, practical ako magbigay ng tips sa inyo. Kung ikaw ay hindi na talaga nagpe-perform kay Mrs., mag-barley ka, promise. Kung kulang ka sa, alam mo na, kulang ka sa erection, nako, mag-barley ka. Parang cobra yan. Parang laging nanunuglaw. Oh, pero pag bago ka lang, wala ka pang pambili, mag-ano ka muna, yung herbal na isa, yung alternative, yung makahiya tea. Ako lang may makahiya tea. Dikdikin mo, sandako, 3 basong tubig, sa palayok, 10 minutes. Salain mo, inumin mo, maniwala ka. Ang bigas talaga, makahiya tea. Kaya lang may side effect. Pag nahawakan, nahihiya. Kasi nga makahiya. Ano lang, display lang, display. Pagka-drainage mo, huwag mahawakan. Tingnan mo lang. Enzymes. Enzymes is the facilitator of nutrients. Kasi, bagay wala sa katawan mo yan kung di niya mapaprocess ng mga enzymes natin. This goes hand in hand, okay? Kaya kailangan may mga live enzymes din yung mga iniinom nyo at kinakain nyo. Amino acid, hindi magkakaroon ng muscle kung walang amino acid because the amino acid is the building blocks of protein. At protein, nagiging muscle. So kahit hindi ka kumain ng maraming karne, as a source of protein, mag-barley ka, magkaka-muscle ka pa din. Alright? Mas maganda pa yung muscle mo, mas lean. Wala siyang taba-taba. Okay? Ito pinakagusto ko. Aura. Ano ba yung aura? Hindi yan best friend ni Barok, ha? Oxygen radicals absorbance capacity. Ano ba itong aura? Sukatan to, sukatan, or barometer kung gaano kadami o kalakas yung kanyang antioxidant. Madalas yung narinig, ano ba yung antioxidant? Anti, to fight, or contra, anti. Oxidant. Saan ba galing yung oxidant? Pagkabulok. Di ba meron tinatawag ng oxidation? Paano i-explain yung oxidation? Ganto. Kumuha kayo ng pako, tapos expose doon dyan sa labas. Ano mangyayari? Nangangalawang. Ang tawag doon oxidation. Yung patatas or mansanas, ilagay mo sa mesa, balikan mo muna, lagay mo sa mesa for a couple of minutes. Ano mangyayari? Mangingitin. Ang tawag doon oxidation. Okay? Yung cells natin, ang tayo mismo, exposed din tayo sa pollutants and radicals and free radicals. Kaya magkakaroon din tayo ng oxidation. So, ang effect sa atin nun, magkakaroon tayo ng panguluntoy, maagang pagtanda, maagang pagkasira ng mga cells natin, at pagkakasakit. Kaya nga, kakain ka dapat ng mayaman sa antioxidant. Kaya narinig yung antioxidant. You see? Now, gaano kataas ang antioxidant property ng barley natin? Marami namang pagkain may source of antioxidant eh. Andyan ang grapes, pero ang baba 739 lang per 100 grams. Andyan din ang spinach, andyan din ang kale. Kale is kamag-anak ng mga lettuce ng repolyo. Resins, andyan din. Prunes, andyan din. Pero look, yung barley, 25,500 per 100 grams ang antioxidant property niya. Siya yung pinakamataas among other food. Kahit magsama-sama silang pagkain dito, kahit magsama-sama sila, kahit lahat ng pagkain sa bahay kubo, pag sama-samahin mo, hindi mo ubra sa barley. Ganyan siya kalakas. Ngayon, naiintindihan mo na, talagang naiindag ka sa barley. Hindi ka kontento araw pag di ka nagba-barley. Para makakonsensya ka, ay, hindi ako nag-barley, baka hindi ako protektado ngayon. Ganun siya katindi. Okay? Antioxidant. Now, ladies and gentlemen, here's our barley, ating asedra. The first one is the barley, yung puro natin, the best barley. Wala po itong sugar, just pure, young, okay, barley grass. Now, ano yung kaibahan natin sa ibang barley? Maraming form na ginagawa sa mga supplement natin, no? May tinatawag tayong capsulize, di ba? Kinakapsul, di ba? Capsulize. Meron din tinatawag na powderize. Pinapowder, di ba? Ganun na siya. May tinatawag na gummy, yan, ginagami. Yung parang candy. Tama? At meron namang hydrolyze. Yan, yan. Search nyo to Pag sinabing hydrolyze, ito yung pinaka potent pag tinake mo siya.
Why? Ang hydrolyzed kasi, yung pinakamaliit na particles na dumating yung isang produkto. Pag sinabing hydrolyzed, binreakdown na niya yung nutrients. Naka-breakdown na para madaling ma-absorb at mataas ang bioavailability o absorption ng katawan mo sa produkto. Walang sayang. Sa powderized kasi, yun ninyo, titingnan mo, di ba? Dahil large particles siya, some of them napupupo mo lang. O natutunan lang sa mga gastric juice mo sa ating intestine, sa ating tiyan. Pero pag hydrolyzed, dahil sobrang liit niya, naka-breakdown na yung nutrients, pag inom mo pa lang, lahat ng cells na dinaanan mo sa lalamunan mo, nag-absorb na ng nutrition. Ano conclusion? Mas mataas ang bioavailability niya. Walang sayang. Yun ang pagkakaiba ng hydrolyzed doon sa powderized at pagkakaiba sa ibang barley. Kasi baka tanongin sa inyo, parang naman barley na bili ko sa Shopee. Hydrolyzed yung sa amin. Ano yung hydrolyzed? Basta, hydrolyzed. Pagkakaibal. Ha? Breakdown yung nutrients hanggang sa pinakamaliit na particles niya ginawa yung barley natin. Clear? And aside from that, ladies and gentlemen, okay? Ayan, for health, beauty, and vitality in just one drink. Imagine ang katumbas niya ito, parang kumakain ng mga fresh vegetables and fruits. Yun ang katumbas niya. Which is, di mo naman nagagawa araw-araw yun. Una, mahal ng prutas, saka mahal ng gulay. Tama, ipe-prepare mo pa yan. Di ba? Alam nyo ba, minsan din, pag bibili ka ng gulay din, di ka ensure. Kasi may mga pesticides and herbicides and anti-bulok yung mga vegetables natin. Di ba nagtataka? Galing Baguio o Nueva Ecija yung mga gulay. Pagdating ng Bulacan, ng Balintawak, fresh pa. Hanggang sa tindahan sa inyo, hanggang Talipapa, fresh pa yung mga gulay. Bakit? Kasi meron silang pampapresh eh. Usually, formalin ginagamit nila. Di ba? Alam na alam ko eh, dahil yung garden ko, nakatanim ako ng gulay. May garden ako sa bahay eh. Pag inani ko ng morning yung palaya, pagdating ng tanghali, lantana. Ba't ganun? Ba't sa palengke buhay pa? Galing pang Nueva Ecija yun? May mga spray. Kaya hugasan yung mabuti yung mga gulay. Kung maaari, sabunin nyo nga ng dishwashing liquid para matanggal talaga yung chemicals. Kaya pag bibili ka ng mga gulay na may mga butas, yun ang bilhin nyo. May mga butas. Bakit? Kasi yung insekto, kinain nyo, at yung insekto, alam niyang walang chemical yung gulay na yun. Pag yung gulay makinis, walang kasira-sira, kabahang ka na. Puro chemical yun. Ay imagine yung uod, alam, ikaw hindi mo alam. Grabe. Nakita pa yung uod sa'yo ah. Sama, uod ka na lang. Di ba? Logic, no? Buti pa yung uod, alam ako hindi. Di ba? Sip na sip yung uod. Alright? Now, yung ating barley fusion naman, sa combination, 4-in-1 to. 4-in-1 to, no? Una, syempre, hydrolyzed yung ating barley grass. Meron siyang fenugreek, meron siyang hydrolyzed collagen at hydrolyzed glutathione. Again, ultimate gluta at yung collagen, hydrolyzed din. Kung paano ko in-explain kanina, ganun na explanation. Marami ring form ng gluta. May glutang injectable, may glutang, meron pa ako sa glutang na ano eh, S-acetyl glutan, meron oxidized glutathione, at meron glutan na hydrolyzed. Ang pinakamataas na form po yung hydrolyzed. Ewan ko may alam sa nano, glutan nano, paano kaya gagawin yun? Alright, sa 4-in-1 drink, hindi ka lang po dito magki-cleansing, lalakas, babata at gaganda ka pa because of gluta and collagen. Kaya, ako for me, itong barley fusion ang iniinom ko na 55 ng ako. Eto, tsaka sarap niya ito, no? Yung fresh na fresh yung lasa niya. Para ka lang talaga uminom ng fresh juices, ng fruits, no? Pag yan ay iniinom mo. Tsaka, mamaya, kakita ko sa inyo. Alright? And yung barley glass, mataas sa chlorophyll, alam mo na, for energy and stamina, enzymes, vitamins, minerals, amino acid, and so on. Plus, binigyan pa ng fenugreek. Ito, ni-research ko ito pala itsura nito. Kung number 1 superfood ang barley, this is number 2 superfood. Imagine, no, yung synergy nila lalong pinalakas. Di ba? Talagang, pag kinain mo talaga yan, fenugreek plus barley, sobrang lakas mo na. Sasama-sama na sila, tapos may gluta at saka meron pa collagen para mas bumata ka. Alam mo yung pagbata, hindi mo kaya pigilan yan eh. Yung edad nandiyan yung chronological yan. Pero you can delay. Tama? May mga tao na 30 pa lang mukha ng senior.
Ang natandaan ko, baka 3 years ago, hindi pa ako naliligo nun eh. Color coding ako. So suot ko nun, t-shirt, tapos short, tapos sombrero ako nakapulga. 3 years ago, sakay ako ng jeep. 3 years ago, deported ako nun. Tama-tama, nasumakay din yung batchmate ko, same lang ng kali eh. Pare, kamusta? Kamaya ako sa loob ng jeep. Bayad ba naman yung classmate ko? Binalik yung piso sa kanya. 10 pesos, binalik yung piso. Tama lang po yung binayad ko. Sabi sa kanya ng binayad ko, discounted po senior. Nasartano siya eh. Mukha lang senior ng classmate ko, pipito pa lang kami. Di bayad na ako. Ito matindi, discounted din ako ng piso. Gusto ko lang magalit. Sakto lang po binayad ko, discounted po yung estudyante. Nako, Bet, hindi ka magkakamustudyante. Kailangan mag-bulk-up ka. Kailangan mag-bulk up ka para sumakay ka ng gym. O, di ba? At ang ganda pa, heartless collagen, strengthen, ano pa? Hair, nails, joints, and bones, health tissue repair and recovery. Sabi ko kanina, di ba? Fast absorption and mataas yung bioavailability. Alright? Gluta, alam niyo na. Guys, yung gluta ko ang purpose niya pumuti. Yung pumuti po ano lang yan side effect lang yan. The main purpose of gluta is antioxidant. Maganda yan sa liver natin. Sinama na natin. Kasi, hiwa-hiwalay ka pang umiinom, i-synergy na natin isang inuman yung 4-in-1. Okay? Yung ating barley fusion. Hybrid nga kung tawagin. Alright? Okay? The 2 Acentra barley, best barley, our barley fusion. Kaya mag-barley umaga at gabi. Pinakamagandang timing yan, yung walang panglaman ng tiyan mo, yung early morning, tsaka yung bago matulog. Yan, no? So, 2 sachet a day, sa mga normal. Kaya natin. Pag medyo may arthritis ka na, mataas ang blood sugar, may high blood ka na, dagdagan mo na, gawin ng 3 times a day. Alright? Anyway, wala namang side effect yan. Kahit isang balde, walang problema. Kung kaya mo na lang uminom niya. Gusto ko pa talaga, adi ka sa barley, gawin mong pulburo. May patuntuhan ka, may mga ganyan ka. Diba? May adi ka sa barley, kinakauhaw mo ganyan, ginagawa mo talagang pulburo, okay lang naman yan. Nunod ka sini, ginagawa mo snack. Habang nunod ka sini, okay lang naman. Diba? Parang bakit benta? Benta na naman. How to sell your Central Barley? As I promise, tuturuan ko kayo. Pero bago ako dumating dyan, okay, may gusto ko ipakita po sa inyo. Ayan. Alam mo mga selling point ng barley kung magbebenta kayo? Tatlo lang tandaan nyo. Ito, kung di mo nakabisado yung mga sinasabi ko kanina, may 3 major problem ang tao araw-araw in terms of health. Bigyan kayo ng tip. Huwag na kayong lumayo. Lahat tayo problema to. Una, constipation. Tama rin. Lahat tayo may ganyan. Dahil lahat naman tayo hindi ako makain ng fiber, and fiber is good for constipation. Diba? Kulang ka sa fluid. Di ba itibitukan natin? Yung bitukan natin, parang pakilose up mo yan, parang boto. Di ba? Parang tuwalya, yung ating intestine, di ba? Oo. Ang tawag dyan, vilay. Hindi yung masakit ang likod, pilay po yun. Vilay. Pag kulang ka sa fiber, hindi ka normal dumumi, constipated ka, alam niyo ba na sumisiksik yung mga dumi dyan? Na tumatagal ng dekada-dekada, hindi mo na kukuha. Eventually, magkakaroon ka ng tinatawag na kuntil sa bitukan, tawag yan, diverticula. Yan po yung sakit ni BBM. Pag lumalaki yan, nagiging cancer. Naging sakit ni Cory Aquino. Colon cancer. Kaya dapat nalilinis natin yung bitukan natin kaya kumain ka ng maraming fiber. And barley is a good source of fiber para linisin yung ating bituka. You see? Kaya ka nakakonstipate. Kulang sa fluid at dahil maraming dumi ang iyong mga bituka. Number 2, constipation, acidity. Pag sobra kang acidic, magkakasakit ka. Yan ang kambal ng sakit. Lahat tayo acidic. Ikakamatay ng tao yan, ang acidity. Dapat pareha tayong lahat. Bakit hindi nangyayari? Magaling ang katawan natin, galing ni Lord eh. Pag acidic ka na, gumagawa ng paraan ng katawan. Kaya nang i-neutralize yan para magkaroon ka ng pH balance kung tawagin. Kukuha siya ng mineral sa buto natin para i-neutralize yung acidity. Babalik ka sa normal na pH sa katawan mo. Pero still, ramdam mo pa rin ang pagiging acidic, di ba? Konting soft drinks, konting kape,
Masakit na tiyan mo. Minsan meron ka pang acid reflux, umaakit yung acidity hanggang sa leeg ko na napakasakit. Tama? So, hindi ka makakain ng maayos dahil kang bloated. Problema ng tao yan. At higit sa lahat, low energy. Hindi mo na malaro yung anak mo pag uwi mo ng bahay kasi nga patang-pata ka na. Wala ka namang ginawa. Nakatawa nga pang Pilipino, no? Iinom ng energy drinks na tutulog. Ang weird din, wala namang ginawa, napagod. Tatlo lang. Pag may nakasalubong ka, bigyan mo ng isang sachet. Kasi sabi ka, pre, ikaw ba hindi normal dumumi araw-araw? Shoot, sagot mo, oo. Subukan mo to, pre. Subukan mo lang. Umaga. Minom ka na ito. After a while, maganda na pag-uwi mo, malambot na. Tapos bukas balikan mo ako, usap tayo. Ganyan ako mag-sample eh. Ikaw ba low energy? Hindi ka na makapunta sa anak mo pag uwi mo ng bahay dahil kapapala ka sa pagod. Pagsubukan mo to, ibang klaseng energy ang ibibigay sa'yo. Ikaw ba'y acidic? Pagsubukan mo to. Ibang klaseng ginhawa sa tiyan, tanggal ang acid reflux mo. Ganun ako simple magpenta. Pag tumatagal ang usapan sa amin ako nag-lecture ng mga selling points. You see? Kasi tatlo na yan, kaya-kaya ng barley. Pwede kayo mag-sampling. Di ba? Ang user, pag naging member yan, baliw na baliw yan. And speaking of energy, papakita ko sa inyo kung gaano katindi yung energy ng barley natin. Ha? Ganda na kayo? Yes! Didipuhan ko kayo. Kailangan tagahawak ng mic. Halika, may mic ko. Okay. Sige, request tayo ng request tayo ng lapel. Alright. May bulb ako dito. May bulb ako dito. Pero hindi yan naka-switch. Okay, patay yun. Pero nakasaksak yan. Meron niyang kuryente, pero walang source para umilaw yung bulb. Ito yung switch eh, hawak ko eh. Pag pinagdikit ko to, ilaw yan. So kailangan magdikit yung dalawa. Or, may source of energy na gumapang sa dalawang switch na to para umilaw yan. Correct? Okay, now. Ang tubig ay buhay. Tama mali. 70% plus of your body is composed of water. Tama? Pero hindi lahat ng water healthy. May mga water na marumi at may mga water na patay. So yung katawan mo, kung walang energy, para ka rin water na patay. Tama? Kaya gagamit ako ng water na patay. This is distilled water. Patay to, no minerals, no nutrients to. Just moisture lang makukuha mo dito. Okay? So para makita sa inyo, na kaya magbigay ng barley, ng energy sa patay na katawan o patay na tubig, tinan niyo yung demo to. Clear? Consider na yung tatlong baso katawan natin, katawan ng tao. Alright? Ibigyan mo to ng equal amount of water. Napakita ko sa inyo. Ay. Teka. Meron bang halaman sa labas? O fresh na halaman dyan? Kalamansi. Fresh na halaman. Dahon, meron kayo? Wala. Arnel, pa sa baba merong dahon. Any halaman sa baba. Makakuha tayo ng halaman. Dahon lang. Dahon. Hindi kotse, Honda yun eh. Dahon. Any dahon, basta green. Kailangan ko lang. Oh. Huwag yan, artificial yan. Nakita ko na yan. Kaya alam na doon, artificial ba na? Pinipitas ko sana kanina, plastic ba din? Any ano? O, sige. Para makompare ko sa inyo na yung chlorophyll sa halaman, hindi yan na para bigyan ka ng energy. So, continue tayo. Tatlo Okay. Antayin natin yung antayin natin yung dahon kasi maganda yung representation ng dahon. Ayan. Antayin ko lang antayin kumuha ng dahon. Kahit dahon ng kahit dahon ng mangga, kahit ano basta dahon. Basta green. Tutuloy ko to sa inyo. Pero bago dumating yung dahon, bigyan ko kayo ng tip para magbenta ng barley. Okay, kumuha si Arnel ko ba? How to sell? Yung mga common inquiries ng mga client nila. Pero yan. Sige. Anong dahon to? Dahon ng fortune. Katakatakan? Fortune. Katakatakan. Alam niyo katakatakan? Yes! Sino nakakaalam? Nasa kamay?
Ang tanda na natin. Sila hindi alam mo. Hindi alam yun. Tinuturo sa school. Dahon nyo na makapal. Pag tumatagal, nagkakaugat yung gilid. Kaya nga, kata-kata. Halika na, pre. Okay, Big. Ito yung katawan mo. May 3 baso ng tubig. Okay. Now, tingnan natin kung kayang bigyan ng energy ng tubig yung katawan natin. Okay? Pagising mo ng umaga, yung katawan mo parang tubig na patay. Walang energy, wala ka pang kinain, di ba? Talaga nanghihina ka, di ba? So, ganito yun. Tubig lang ah. Tubig alone. Wala. Di ba tubig conductor? Di ba? O ba't walang conductivity? Walang energy. O, pero sa kanya, pag sinasako, mag-energy. Subukan natin. Nakakit niya na ako minsan. Masakit pala. O, di ba? Wala. Ngayon, kung dahon. Kasi may chlorophyll to eh. Di ba? Meron tong nutrients, di ba? Kahit anong dahon yan. Kaya nga berde dahon, chlorophyll yan. Tira natin sa katawan natin kung mabibigyan ng energy. Let's say kumain ka ng gulay. Kung enough ba yung gulay sa katawan natin, bibigyan ka ng energy at conductivity. Okay? Pag nag-demo kayo kahit po malunggay, kangko, kahit ano, basta green na dahon, pwede yung gamitin sa demo. Okay. Patayan natin kung iilaw ha, kung may energy. Water alone, wala. Okay? With chlorophyll, may konti. Dama yun? May konti kristal. Oh, you see? May energy. Yung dahon na malitin, may energy yun. O, kaya naman may dahon doon. Ang nagawa mo dyan para kang baka. May energy. O, di ba meron? Okay, see? Galing ano? Okay. What if kung barley lalagay natin? Ito na. What if barley lalagay natin? Kung malakas ba ang energy at conductivity sa katawan natin kung barley? Konti lang. Kapatak lang. Kapatak lang lalagay natin. Para partida. Partida, konti lang. Hindi mo na lahat. Hindi mo na yung 3.5 grams. Tira mo gulay. Ganda, di ba? Bright green. Okay na. Grabe ka naman pala kalentong para sa dahon na. Ito naman dahon ng politics. Sabi sa'yo, alam ko lahat eh. Alright. Ayan na. So, water alone, walang energy, walang kabuhay-buhay. Sa gulay, meron kahit konti. Kung barley kaya. Wow! Mas ilaw, o, di ba? O, mas malakas ang energy. Konti lang nilagay natin, pero nakita mo, pwede pang brown na. Di ba? Mahal lang diesel ngayon, tsaka mahal lang Meralco. Di ba? Parang nalagay sa kotse yung barley para lumakas yung takip. Konti lang yun. What if, ilahat natin kung gaano kalaki, o gaano kalakas na energy ang kayang ibigay ng barley sa katawan. Yan, lahat ko na yung 3.5 grams. O, tsaka nakita mo yung barley natin. Madali siyang haluin. Yung ibang brand, alam mo, pag dinanto mo, umuusok, ang daming alikabok, nakaka-check ka pa, di ba? Napansin nyo? Tsaka ang kulay nila, army green, dark green. Pero yung barley natin, tamo, bright green. Ibig sabihin talaga niyan, maganda yung kanyang pagpamanufacture. Ang barley green, din na lang usapan yung Korea, China, Australia, New Zealand, although yung sa Australia galing, hindi na usapan yun eh. Ang usapan, paano ginawa? Eh kahit galing pa ng magandang bansa yan, kung ginawa naman yan, nag-oxidize na, wala din. Naka? Kung paano pinrocess, yun ang usapan. Pero kung hydrolyze yan, mas mataas na quality. Ayan na. Tingnan natin kung mas malakas yung ilaw. Water alone, wala. Patay. Gulay, meron. Pero pag barley, mas malakas ang meron na tayong strobe light. Tayo kayo lahat. Pinagawin tayo. Tayo kayo lahat ha. Taas niyo kamay ito. Taas lahat. Hindi ba taas kami mamamatay? Okay. Okay, sabay tayo ha. Okay, 1, 2, 3. Hawak mo ang pwede kang mag-disco. Tapos nasabing pwedeng mag-disco. Ang bilis ng pagdaloy ng energy. Ang bilis ng daloy ng conductivity. Now, alam mo na kung gaano kaganda ang barley ng kaset. Kaya sabi ko
sa inyo after ng aking presentation, mai-inlove kayo sa barley ng Asyenta. Ganun siya maganda. Kaya sa bahay, habang natitimpla ka, sumasayaw ka, di ba? Mas effective yan pag sumasayaw ka eh. Alright, now, ito yung mga tip ko sa inyo, promise ko sa inyo ha. Kapag kayo nagbebenta, tandaan nyo lagi itong mga selling technique natin ha. Do not argue with your client and follow the step. Acknowledge nyo yung kanyang tawag dito, yung opinion niya, acknowledge mo. Pag sinabing mahal, i-acknowledge mo lang. Pag sinabi niyang mas maganda yung gantong barley, acknowledge mo lang. Okay? And never argue with your client. Then present, okay, yung point mo as a product seller ng ating barley. Pag nagbenta kayo ng barley natin, use this formula. Ito ginagamit ko madalas. Hindi kayo kasabit rito. Very effective to. Tandaan na lang po yung FAB or Features, Advantage, and Benefits. Okay, magpo-focus sa price ng ating produkto. Okay? Focus lang kayo sa benefits niya, sa advantage, at yung kanyang mga features. Ito, picturean nyo. Anong features ng barley natin? Young barley grass from Australia, hydrolyzed corn, very high bioavailability, no added sugar, no additives, no artificial flavors, at halal certified. Alam niyo yung halal? From the Muslim, siya yung certification ng Muslim na walang forbidden ingredients. Halal. Okay? Hindi po yan yung election. Halalan po yun. Advantage naman natin, very convenient. Okay? To get full nutrients. Para ka lang kumain ng isang platong gulay. Ganun siya ka-convenient. Better taste and even toddlers can drink it. May mga barley hindi mainom po ng mga bata. Kailangan mo tayo ng ilong. Masama lasa eh. Pero yung barley natin, kahit po toddlers yan, kaya-kaya po inumin dahil masarap yung barley natin. Holistic and not segmental approach, as I explained kanina, excellent for detoxification, perfect immune system booster, and highest antioxidant among other food, and the best anti-aging. O picturean nyo. Kabisaduhin nyo yan. Alright? Base sa usapan, base sa objection niya, kahit anong mauna. Kahit benefits muna, ang mauna, kahit advantage muna, kahit features muna. Hindi naman kailangan in order. Baka mamaya tinatanong ka, kasalit ka, bigla mo na alala. Ay, teka, mali. Picture pala muna. Advantage na kasi ako sir eh. Hindi mo ganun ha. Kahit anong mauna dyan. Sa tatlo na yan, basta huwag lang kayo may ipagtalo. Parang mukha kayo professional. Eh, di madalas tanong sa atin, para saan ba ang barley grass? O, ang sagot dyan, simple lang. Para makaiwas ka sa pagkakasakit. Period. Ganun. Prevention siya. Pag makulit, di mag-elaborate ka. Ang main purpose ng barley kasi, brother, para kasi nakatawan natin, para makaiwas tayo sa pagkakasakit. Ang barley kasi tumutulong yan, pang maiwasan ng high blood pressure, makaiwas sa heart attack, at maiwasan ng cancer at pigilan, ang acid reflux at makatulong sa mahimping na pagtulog. Pag sinabing may insomnia, banatan mo kaagad, mag-barley ka. Maganda ang barley. Meron kasi siyang GABA. Explain ko na rin ito. GABA. Ano yung GABA? Gamma, amino, butyric acid. Okay? Kailangan lamutin yung yung meaning ha. Ano ba ginagawa na ito? Pampakalma. Pampakalma, concentration, focus, at pampahinting ng tulog. Kaya kung ikaw ay may insomnia, mag-barley ka. Because of this, enzymes to eh. Tsaka sa mga batang may hyper, ADHD, autism, gaya ng anak ko, ito bigay mo. Yan, para lessen yung meltdown, lessen ko yung tantrums. Yan. Ano pa, mga tanong? Tanong pa nito. Bakit Acentra Barley? Ito magandang tanong. Bakit hindi sa kabila? Bakit hindi mga nasa Shopee na mga mura na 399 lang? Hindi po barley yun, talahib po yun. Baka makalahib kayo. Dumaan sa maigat at special na proseso po ang barley natin at hydrolyzed po siya. Ang form ng barley ng Acentra, ibig sabihin, nakaka-breakdown na po ang mga nutrients, kaya sigurado mas accurate ang absorption ng katawan. Kaya picturean niyo po. Okay? Kaya mas effective at walang sayang. O, di pag ganyan ka mag-extend, knowledgeable ka, dito mas credible ka. Hindi yung tagaming ka, bakit Acentra barley? Teka lang, ano ko si upline? Up, but down barley. Yeah. Hindi ka sigurado. Bakit dapat araw-araw mag-Acentra barley? Kasi, pag uminom ka ng kayo ng Acentra barley, para lang kayo kumain ng isang platong gulay. Kailangan ng katawan natin ang fruits at gulay, pero hindi naman natin nagagawa araw-araw. Tama ba?
Pero pag naka-Sendra Barley ka, kahit araw-araw mo inumin, napaka-convenient. Ano pa tanong? Pwede ba sa diabetic ang Sendra Barley? Sagot, oo naman. Actually, mas kailangan uminom ng Sendra Barley ng isang taong may diabetes o diabetic. Kasi pinipigil ng barley na tumaas ang blood sugar dahil sa beta-glucan, kataglay ng particles. Tandaan yung beta-glucan. Okay? Yan yung ingredients or nutrients na nasa barley para papigilan, pagtaas, pag-shoot up ng blood sugar ng mga taong may diabetes. Ano magkaiba ng Sendra Barley sa ibang barley brand? Ayan na. Ito yun, no? 100% pure yung barley brand sa Sendra Barley from Australia. Chemical-free cultivation, no pesticides, no herbicides. Okay? Wala siyang chemicals or fertilizers. At higit sa lahat, high-price for mga Sendra Barley, kaya mas mataas ang absorption ng katawan at walang nutrients ang sasayang. Pag nagtanong pa, makulit pa din, so sabihin ko sa kanya, maraming barley na kasama ngayon sa market, etc. etc. Kaya sinabi ko kanina, kahit sa bansa pa galing yan, ang labanan dyan kung paano pinrocess yung barley. Kasi sa processing ng barley, doon malalaman kung effective ba at mas beneficial ba sa katawan natin yung barley nila. Clear? What else? Tanong pa, nakatulong ba ang barley, Sendra Barley sa cancer? Sagot, yes, nakatulong po. Sa mga pasyenteng may cancer, sa ngayon, marami pong physician sa pinapayagan ang mga cancer patient na mag-take ng barley. Totoo po yun. Alam mo yung mga doktor, may libro yan eh. I forgot ba libro yun? Basta meron sila parang directory. Parang may directory sila. Memes ba yun? Basta ganun. Parang nautical directory yun eh. Tapos, gamot lang nandun. Mga gamot, kung anong gamot ang hinahanap mo, nandun. Tingnan mo lang, para siyang telephone directory. Pero matataka ka, andun ang barley. Andun ang barley. Ibig sabihin, piniprescribe ng physician ng barley sa pasyente. Ang dami kong doktor na nakilala. Laging may barley sa kanilang mga reseta sa pasyente nila. Para sa mabilis na recovery. Pwede ba sa mga Muslim ang ating barley? Sagot, yes naman. Ang Sendra Barley ay halal certified. Kaya pwedeng mag-take nito ang mga kapatid Muslim. Pag sinabing ano yung halal, sagutin mo, wala po siyang forbidden ingredients. Kasi ang mga Muslim ay masyadong metikuloso. Pag yung produkto may animal fats, bawal mo sa kanila yan. Alright? Ito po, wala. Wala po siyang pinagbabawal na ingredients para sa mga Muslim. Pwede pa sa bata. Ito gandang sagot ko dito. Mas kailangan po ng mga bata dahil ito magiging katulong nila sa pag-develop ng mga tissues and organs habang sila ay lumalaki. So bata pa naman barley na. Mas kailangan ito ng mga bata para lumaki sila malakas, masigla at hindi po sakitin. Dahil barley is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age by Dr. Yoshihide Hagiwara. Pero pa ba? Ito, sa buntis, pwede ba? Yes. Tira nyo to. Pag buntis sila tanong sa akin, mas kailangan mo to sis para dumami gatas o pag nag-anak ka. Ano ba kinakain ng baka? Alam mo, saan galing ang gatas? Sa baka. O di ba? Simple. You see? Di ba ang mga nanay, problema lagi sa breastfeeding nila, pagpo-konti gatas, kaya nagpo-formula milk sila. You see? Alam mo naman, breast milk still best for babies 35 years old and above. Kasi marami yung natural antibiotics. Okay. Pwede sa buntis ang Sendra Barley dahil parang kumain ka na sa tatong gulay. Ang mga pregnant women ay mas nangailangan ng mas kumpletong nutrition habang lumalaki si baby. Kasi napupunan. Dalawa sila kumakain, syempre, mas kailangan ng double nutrition. Correct? Kaya ako, napakaganda po ng barley para sa mga buntis. Ngayon, pag duda pa din sila dahil metikuloso, dinalin sa doktor yung barley natin, problema pa naman yun. Dok, pwede bang inumin to? Ano yan? Barley po to supplemental juice, galing po sa Sendra. Abasahin lang naman ni doktor yung label eh. Di ba? Believe me, malaking porsyentong kapayagan nila yan. Kasi nga, juice lang naman yan at pagkain. Ang kategory ng barley kasi natin is full food. Hindi po siya pharmaceutical. Hindi siya gamot. Hindi kailangan ng reseta. Kung talagang may duda mo yung pasyente o yung tao na pinagdetahan niya. Ha? Okay? May mga tao kasi ganyan, puro doc. Pwede ba sa mga may maintenance? Ayan, merong
Pag ang maintenance, di ba, 4 hanggang 6 eh. Sino may maintenance na? Taas po ang kamay. Nag-maintenance na. Taas po. Di tayo na ininom sa araw. Ilang gamot? Ilang tableta? Ilan? Isa lang. Ikaw, ilan? Isa lang. Kayo dita, ilan? Isa lang din. Buti isa lang. Kasi iba, 4 hanggang 6 eh. Ginagawang cornet na nga eh. Walking, ano na, mercury drug na sila, di ba? Pwede ito sa agad na maintenance. Maganda, oh. Dahil parang kumain ka ng ulit, nasa katang gulay. At dahil whole food ang kategory ng barley, wala itong contraindication. Ang maganda po sa agad na maintenance, mas nagiging effective pa yung kanyang maintenance pag sasabihan din ng barley. At yung kanyang recovery mula sa pagkakasakit, mas bumibilis. Kaya lang, pag lumalakas ang pasyente, ang nagbabarley, tinitigil po yung maintenance, huwag niyo po itigil. Doktor lang po ang may karapatang ipatigil yan kung dapat itigil. Kasi kailan tao, lumakas pa ng konti, yabang na eh. Di ba? Pag may sakit ka, antibiotic po, 15 days ha, 9 days magaling na. Wala na, pinigilan yung antibiotic niya. Hindi alam, kailangan niya hanggang 15 days talaga. Ganyan tayo eh. You see, kaya huwag titigil yung maintenance kung meron man. Kahit nagbabarley. Clear? Okay? Final mindset natin. Your health is your first and strongest investment. Health is wealth. Kung nag-aasentra ka, mas kailangan mo lagi masigla, malakas pag ginagawa mo to. Physically, mentally, emotionally, spiritually, dapat energized tayo. At ang asentra barley, ang pinakamalaking part ng ating energy araw-araw. Ayos, whether barley fusion or best barley, you nourish your future with every sip. Yan, okay? Araw-araw ha, maga, gabi, mag-barley po tayo. You should be the products of your own products. Bago kayo magbenta, kayo muna ang gumamit. Huwag kayo magbebenta ng hindi ho kayo gumagamit, ha? Baka mamaya din, mag-barley ka. Ikaw mismo, ipupupo, nangihina, mag-barley ka. Ikaw mismo, lelembot-lembot, di ba? You see, kailangan makita sa'yo. Ikaw mismo yung model ng produkto ko natin. Sandra, syempre, ang partner mo, hindi lang sa negosyo, partner mo sa kalusugan. Yeah. Alright? O, sakto ko, 1 hour. Ako kasi training ko ng 1 hour. Okay, thank you very much. Once again, hindi ko ako sasawa ang nagturo. Pag meron kayong mga tanong at